Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastaya Namaste Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastaya Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha 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 Krishna Nayanya Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhatta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhatta Vrinda Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Haribo, Nitai Gaur. Everybody sing loud. Haribo. Krishna, Nitai Gaur. Jai, Jai, Nitai Gaur. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana
Matana mo ano. Kupala ko Victorama, 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 Matana mo ano. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gururama, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gururama. Jaya Jaya Shila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Shila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Sila Swarup, Ananda Paramahamsa, Jaya Jaya Sila Swarup, Ananda Paramahamsa. Namo Sila Swarupananda, Paramahamsa Namadevi, Gora Karuna Swarupaya, Radha Krishna Prestayate. Honorable Namaste. So, this morning, bago tayo mag-umpisa, I'll tell you a story of one of the pastimes of Lord Krishna, Lord Nrsimhadev, but I'll be discussing it in vernacular so you can have a clear understanding of that eternal world of devotional service and what separates a living entity from that transcendental world. Okay. So, there was a time, since time immemorial, may isang individual, pangalan niya si Hiranyakashipu. So, gusto niya maging immortal sa katawan.
na hindi siya mamamatay. Gusto niyang maging tagapangalaga o ang sumakop, mag-rule sa universe. So, ginawa niya, inano niya yung sarili niya sa process ng mystic yoga. So, nag-meditate siya for a very, very long time. At yung meditation niya is standing tiptoe. Nakaganon siya. Kasi before, it's a common cultural practice and understanding that you're not the body, and it's very, during that time, it's common practice. They can do Ashtanga yoga, all the yoga process of exercise. Yan. But now, it's very hard. So, nangyari, ginawa niya, nakatayo siya, tagal, the years of the demigods, at habang nakatayo siya doon, kung saan siya nakatayo, may bahay binahayan na ng langgam yung kung saan siya nagme-meditate. So dahil yung spirit soul, si Hiranyakashipu, he stayed in that body. Kinain na ng langgam lahat ng flesh. Kasi habang nagme-meditate siya, binahayan ng langgam yung katawan niya. So yung buto, yun na lang, bones na lang. At he stayed nandun pa rin yung spirit soul. Okay. At sa endeavor niya, sa sacrifice niya, sa desire niya, magkaroon ng immortality na hindi mamatay at maging, in a way, maging Diyos. Then, habang nag-meditate siya in focus sa ginagawa niya, may lumabas na fire sa ulo niya. And it disturbed the universe. Kaya bumaba si Lord Brahma. Tinignan niya bakit nadi-disturb yung universe. Kasi siya yung tagapangalaga ng universe. Siya yung creator. So nakita niya si Hiranyakashipu nakatayo at lumapit siya. Sabi niya, "My dear son, bakit ka nag-i-engage sa ganitong austerity? Ano ang gusto mo?" So, mapagkumbaba si Hiranyakashipu at sinabi niya yung kagustuhan niya. Gusto niyang magkaroon ng immortality na hindi siya mamamatay. Ibig sabihin, he identifies sa the body, hindi mamamatay yung field of activity niya. Nandyan lang siya eternally. So sabi ni Lord Brahma sa kanya, "My dear son, even ako, I will someday leave this body." Kasi at the time ng dissolution ng universe, when it goes back to Krishna, he has to leave his body. So, it depends upon Lord Krishna. Kasi Lord Brahma is a very, very advanced transcendentalist who is very dear to Lord Krishna. Kaya he can bring his body anywhere. Okay? So sabi niya kay Hiranyakashipu, "Even me, I have to face yung inevitable. Mamamatay din yung katawan ko, alis ako. O iwan ko yung katawan ko, pwede niyang dalhin kung gusto niya. Kasi he's a great personality, he's the creator of this universe." Yan. Hindi kagaya natin. So what happened was, sabi niya, "I can give you any benediction. Masi anong hingin mo, bibigay ko sa iyo, mabibigay ko. Pero yung hinihingi mo na eternality sa katawan, hindi ko kayang ibigay." So, sabi ni Hiranyakashipu, "Ito na lang hihingin ko, na walang pwedeng magpumatay sa akin, demigod, any living entity dito sa universe, human being, anybody, hindi siya pwedeng patayin. Hindi siya pwedeng patayin ng any weapon, ng anumang sandata. Hindi siya pwedeng patayin sa tubig, hindi siya pwedeng patayin sa laot, hindi siya pwedeng patayin sa hangin." At sinabi pa niya, hindi siya pwedeng patayin araw o gabi.
Sa araw, hindi siya pwede patayin, hindi siya pwede papatayin sa gabi. At hiningi pa rin niya, hindi siya pwedeng patayin sa loob ng bahay niya. At walang weapon na pwedeng pumatay sa kanya. Yun ang inaano niya eh. So, kung titignan natin, yung immortality sa body parang ma-achieve niya. Kasi hindi nga siya pwedeng patayin eh. Ng any weapon, ng any living being dito sa universe, either demigod, human being, animals, o yung nasa lower planetary system, hindi pwedeng patayin. Hindi siya pwedeng patayin araw o gabi, hindi siya pwedeng patayin sa loob ng bahay, hindi siya pwedeng patayin sa tubig, sa hangin, o sa lupa. Ibig sabihin nun, parang ano na siya, immortal, walang kamatayan sa katawan. Sabi ni Lord Brahma, okay, yan pala hinihingi mo, then I'll give you that benediction. Immediately when Lord Brahma gave him that benediction, yung nagkaroon siya agad ng body who's very powerful. Nagdate na yung spirit soul siya, kaya niyang i-maintain yung presence niya sa skeleton. Kasi nga, yung living entity is a different energy from matter. The living entity can never be burned by fire, withered by the wind. Yung living entity, you'll never die. You'll exist eternally. You're everlasting. So, kung titignan natin, yun yung quality na inseparable sa atin. Eternality. But ang hinihingi ni Hiranyakashipu ay eternality ng katawan. To enjoy yung presence niya sa katawan eternally. To be in control. To enjoy to the fullest of his senses. So binigay sa kanya yon. Nung pagbigay sa kanya yon, binigyan siya by the presence of Lord Brahma, binigyan siya ng biyaya. Nagkaroon siya ng napakalakas na katawan. Kaya ang nangyari, yung power niya mas lumakas. So ang ginawa niya, he invaded lahat ng universe. He was able to control. He's very powerful. Si Hiranyakashipu. So one time, nung pumunta kasi nagkaroon ng gera laban, demigod, yung mga devas, demigod yun, servant of Krishna, who are administering the universe. Like King Indra, Varuna, the giver of air, Vayu, yung mga demigod yun sila yung mga nagsusupervise, parang gobyerno. Yung gobyerno merong Department of Agriculture, Department of Defense, ganon. Ganon din dito sa universe. May system din. Kaya makikita nyo, maraming batas na nakikita natin dito na konektado sa pag-maintain sa katawan natin, kagaya ng gravity. Itong mundo na to umiikot sa more than 800,000 times a year. Ang bilis, umiikot. Pero tayo, nakatayo rito. Hindi tayo natatapon dahil may law of gravity. Alam yung law of gravity? Halimbawa, itapon ko to, babagsak kasi may gravity eh. So kung titignan nyo yung mundo, ganon, yung Philippines nandito, lahat tayo nakaganon. Nakatayo tayo ng tagilid. Kasi nandito yung Philippines eh. Pero umiikot pa rin, Pero pagtingin mo, akala mo, sobrang laki ng place, akala mo flat. Pero bilog, umiikot. So doon natin makikita, limited yung sense perception natin. Limited. So ngayon, through science, maintindihan natin na the earth moves, it turn around more than 800,000 times a year. Tapos, habang umiikot yun, yung mga living entity, lahat dyan, because of gravity, lahat nakadikit sa planet Earth. Hindi sila lumilum. Kasi may gravity rito. Pero pag umalis ka sa environment ng Earth, walang gravity. Kaya yung mga astronaut, bago sila pumunta sa isang area na walang gravity, they have to train themselves. Kasi dadali nila yung environment ng Earth. Kasi dadalhin nila yung katawan nila na definitely yung katawan kailangan ng tubig, hangin. So pagpunta nila lalabas sila sa environment ng Earth, dala nila yung environment. Kabaliktaran sa process ng Ashtanga Yoga. Kasi sa Ashtanga Yoga, you're able to raise the life force. Ikaw, yung life force, dahan-dahan, till you can achieve this perfection that you can leave the body or you come back to the body.
Yun yung process ng yoga. Kaya marami na-attract dun eh. Kaya lang, it's a very tedious process. Kasi you must be celibate, you must use, kasi ang gagawin nila to propel themselves, they must be engaged in celibacy. Kasi yung semen nila, yun yung gagawin nila, gagamitin nilang energy to propel themselves from the different chakra, different energy. Earth, water, fire, palabas, up to the head. Isang process ng Ashtanga Yoga yon. Mahirap yon. In this age, hindi na applicable yon. So, back to the point. So, si Hiranyakashipu, he was able to control the universe. Na-control niya. So, nangyari, yung wife niya, isang araw, iniwan niya yung kingdom niya kasi wala yung presence niya doon. Nandun yung wife niya. Yung wife niya, pregnant, nandun si Prahlad Maharaj sa loob. So, ngayon, sila King Indra, tsaka yung mga demigods, pumunta sila sa kingdom ni Hiranyakashipu. Wala si Hiranyakashipu doon. So definitely, nangyari, nasakop nila. Kaso wala si Hiranyakashipu. Pero nakita nila yung mother ni Prahlad, na wife ni Hiranyakashipu. Kaya nakita nila, sabi ng isang demigod, we should patayin natin siya. Kasi yung nasa womb niya, another demon, anak ni Hiranyakashipu. So, hinuli yung mother. So, pangyari, papatayin sana nila. Then, Narada Muni appeared. Si Narada Muni. Okay. He appeared and he said, you should not do that. Hindi nyo dapat gawin yan. Kasi, I'll take care of her. So, ginawa, yung pregnant mother, dinala na sa ashram niya. Ashram means yung, kung saan yung transcendental place ni Narada Muni until pinanganak si Prahlad Maharaj. So, to make the story short, si Prahlad Maharaj nakabalik uli sa kingdom ng papa niya, Hiranyakashipu. So, nandun siya, protected siya, kasi mother niya, devotee ni Krishna, at ang nag-take care sa kanila yung spiritual master, si Narada Muni. So, nung nandun siya sa place ni Hiranyakashipu, dahil yung environment, yung na-experience niya ay kaiba sa mundo ng lugar ni Hiranyakashipu. So, may eskwelahan sila doon, tinuturuan sila paano maging great controller. In short, to be the master, to be the enjoyer, how to manipulate this material world. So, kasama niya yung mga bata kasi classmate niya, puro anak ng demon din eh. So, nandun siya. So, sa place na yun, nakikita niya yung mga kasama niya, yung mga bata, mga 4, 5 years old, naglalaro. So sabi ni Prahlad Maharaj, let's, mag-ano tayo. Instead of playing, why don't we incorporate yung chanting sa playing natin? Maiba ba? So, sabi ng mga bata, Prahlad, bata-bata pa natin eh. Laro lang tayo. Dahil mahal nila si Prahlad Maharaj, very close sila, sinunod nila si Prahlad. So, nangyari, naglalaro sila, nagcha-chant sila. Hare Krishna. Tapos yung environment doon, naging chanting ng holy names. Ngayon, yung mga teacher, kasi may mga teacher na demon eh. may mga demon din na teacher na nagraran doon. Nakikita nila, napasok tayo ng kalaban. Kasi kalaban nilang Diyos eh. Kasi lahat sila gusto nilang, sila yung number 1. At si Hiranyakashipu yung master nila. Nagpanik sila ngayon. Paano nakapasok yung kalaban sa mundo natin? So, nagsumbong sila kay Hiranyakashipu. Sabi niya, si Prahlad, na-impluensya ng kalaban natin. Bakit? Anong ginagawa niya? Ginoglorify niya ang pangalan ni Lord Krishna. Nag-react agad si Hiranyakashipu. Teka, mali yata yan ha? Tinawag niya si Prahlad. So, nangyari, pinagsabihan niya, hinto mo na yan. Hinto mo yan. Pero tuloy-tuloy pa rin. Hanggang dumating sa punto na wala na magawa yung mga teacher na demon. Pumunta sila kay Hiranyakashipu ulit. Siyempre takot sila na yung tinuturuan nila maging demon, hindi nagiging demon eh. At na-impluensya niya yung mga kaklase niyang anak ng mga demon. They're always chanting. So, nung tinawag siya ni Hiranyakashipu, bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi ka nakikinig. Hindi ka sumusunod sa mga guru mo, sa mga teacher mo.
Siyempre, sabi ni Prahlad, wala namang kabuluhan yung ginagawa nila eh. Walang saysay. So, tapos, bakit ka nag-chant ng pangalan ni Lord Krishna? Sabi niya, yun ang buhay niya. Glorifying Lord Krishna, chanting the holy name. Sabi niya. So, nagalit si Hiranyakashipu. So, nung nagalit si Hiranyakashipu, sabi niya, tigas ang ulo mo. Sa sobrang galit niya, yung anak niya, si Prahlad, tinapon niya. Tinapon niya sa matigas ulo mo, bala ka dyan, magdusa ka. At ang ginawa, lahat ng mga demons, kasi may mga kasama rin si Hiranyakashipu, yung mga demonyo, yung mga very powerful demon. So ginawa nila, sinubukan nilang patayin si Prahlad Maharaj. Tinutusok nila ng spear nila, di ba? Yung mga gano'n. Nakita niyo sa picture? Pero hindi man nila mapatay si Prahlad. Frustrated sila. So, ginawa nila, tinapon nila si Prahlad sa bangin. Pero ang nangyari, imbis mahulog si Prahlad, dahan-dahan kasi hindi nila nakikita, si Krishna, sinalo siya. Dahan-dahan siya pagbaba. Doon pa rin siya, walang hinto sa pag-chant. Yung mundo niya iba. Kaya ko sinasabi ito, yung mundo niya iba. Hindi yung mundo dito. So, nangyari, kinulong siya sa kulungan. Nandun yung mga ahas, lahat ng mga pwedeng pumatay sa kanya. Mga tigre, rhinoceros, mga cobra na paligid. Pero nandun lang siya na hindi siya naapektuhan. Para bang insulated, alam mo insulated? Para bang may yung Teflon coated? Halimbawa, nakita ba niyo yung damit ng mga presidente? Hindi niyo makita yun eh. Manipis na Teflon. Yun, pag binaril sila, tatapon sila pero hindi tatagos yung bala. So nangyari yun. Pero iba yung kay Prahlad dahil hindi siya natatablan eh. Hindi nila mapatay si Prahlad. So, frustrated sila masyado. So, nangyari, parang failure yung ginagawa nila. So, kinausap siya uli ng tatay niya. Sabi niya, Prahlad, anak, saan mo kinukuha yung lakas mo? Sabi ni Prahlad, Papa Demon. Okay? Kung saan galing yung power mo. Naggalit ngayon si Hiranyakashipu. Sabi niya, sinong powerful? Ako. Sabi niya, saan yung Diyos mo? Saan? He's everywhere. Sabi niya, masisaan? Nandito siya sa poste na to, so kinuha niya yung espada niya. Paggiba ng poste, lumabas si Lord Nrsimhadev. Half man, half lion. Kasi hindi nga siya pwedeng patayin ng any human being eh. Any living entity dito. So, nag-appear ang Supreme Person na hindi niya ma-comprehend. Half man, half lion. Kaya yung si Lord Nrsimhadev. At ang nangyari, naglaban sila. At kasama ng mga demon na nakita niyo yung laban nila, halos lahat ng demon na matay. At ang last, si Hiranyakashipu na. So ginawa niya, nahuli si Hiranyakashipu, para bang yung pusa sa kadaga, takbo yung daga, pero hindi siya makawala sa pusa. Kasi yung pusa, mabilis din eh. Nilalaro lang siya ni Lord Nrsimhadev. So pagkahuli sa kanya, nilagay siya sa loob ng kingdom, sa loob ng kaharian niya. So hindi man siya pwedeng patay ng any weapon. Okay? Kaya ginawa hindi niya maisip na yung kuko pala, weapon. Parang di ba kayo, di ba laging yung mga girls nagmamanicure dahil maganda yung iba-iba yung kulay, di ba yung mga girls? Yung mga boys ganun din nagmamanicure kuminsan. Pero ito, yung kuko niya, ginawa niya, yun yung weapon. Tinusok niya yung heart ni Hiranyakashipu. Okay. So hindi siya pinatay, tapos kinuha lahat yung entrails niya, yung bitukan niya. Hindi siya pinatay ng any weapon, kundi sa kuko ng Supreme Person.
Hindi siya pinatay ng demigod, hindi siya pinatay ng any hayop o human being. Hindi nga, ang supreme person who appeared beyond his comprehension, half man, half lion. Kaya nga, nung ipagtaga niya doon sa poste, nakarinig siya ng tumayo yung balahibo niya. Sabi niya, nandito na ang papatay sa akin. Kaya nanginginig siya sa takot. Kaya nangyari, naglaban sila, takot na takot siya. Lahat ng na-experience natin dito sa mundo, fear, anxiety, lahat yun na-experience siya sa scale na talagang sobrang hindi mo makomprehend. Kasi mamamatay na, yung gusto niyang hindi mamatay, alam niya na andyan na ang papatay sa kanya. Okay. So, ang nangyari, nilagay siya dito sa lap. So, ang hiningi niya, hindi siya pwedeng patayin sa tubig, sa hangin, sa lupa. Nilagay siya ngayon dito sa, anong tawag dito? Yung lap, ito ba? Dito, sa Bisaya, anong tawag niya dito? Sinilagay siya, doon siya pinatay. Okay? Hindi sa tubig, hindi sa lupa, hindi sa hangin. Hindi siya pwedeng patay ng any human being, anybody, pinatay siya ng supreme person. Kasi half man, nag-appear siya, yung extraordinary, yung pastime siya as half man, half lion. At hindi siya pwedeng patayin araw o gabi. So ngayon, hindi rin siya pwedeng patayin sa loob ng bahay niya, sa kingdom niya. So ngayon, dinala siya sa beranda. Ano yung beranda? Hindi man yan sa loob ng bahay, hindi rin sa labas ng bahay. Parang lanay ba? Hindi ba? Hindi sa labas ng bahay, hindi rin sa loob ng bahay, sa labas. Hindi mo masabi. At hindi siya pwede patayin araw o gabi. Pinatay siya twilight. Alam yung twilight? Yung sunrise, paggabi, hapon na, bago mag-set, di ba nandiyan pa yung araw? Twilight ba? Between night and day, yung twilight. So pinatay siya, hindi sa loob ng bahay, sa beranda. Hindi siya pinatay sa lupa, sa hangin, sa tubig. Pinatay siya on top sa lap. Hindi siya pinatay ng any weapon, kundi yung kuko ni Lord Nashingadev. Yung relationship niya, pagkita niya kay Lord Nashingadev, talaga nanginginig siya sa takot. Death personified. Nung napatay na siya, lahat ng mga demons doon, ngayon nandun si Prahlad eh. Kasi si Prahlad, nandun lang siya habang nangyayari yung gusto siyang bigyan ng sakit, patayin, wala siya sa mundo na yan. Tindihan niya? Is it clear sa inyo? So, ngayon, pagkapatay kay Hiranyakashipu, kinuha siya, in-embrace siya ng Supreme Person, nilagay siya sa lap. So, in-embrace niya si Lord Nashingadev. Nakita niyo yung picture na yan, yakap niya. Makita niyo yung relationship ng demon, ang relationship niya sa Diyos ay takot. Ang haharapin niya kasi kamatayan eh. Si Prahlad, iba. Nung nakita niya si Lord Nashingadev, yung meditation niya, he sees the person na his father. Kaya niyakap niya si Lord Nashingadev. Dalawang individual, yung isa, ang relasyon niya takot kasi nga gusto niya maging Diyos. Yung isa naman, completely loving the Supreme Person, si Prahlad Maharaj. At ang sabi tinanong siya ni Lord Nashingadev, I will give you any benediction you want. Whatever you wish, your heart's wish, sabi niya. What do you want? What can I give you? Wala man siyang hiningi anything. Sabi lang niya, please forgive my father. Yun lang. Si Prahlad Maharaj, apo niya si Bali Maharaj. Okay. So dito natin makikita yung attitude ng devotee. So kaya ko gusto sabihin sa inyo yun. Yun yung story ng someone who wants to be Lord, si Hiranyakashipu. So kung titignan natin yung attitude natin dito sa mundo, we, the living entity, the spirit soul, we are here. Dito tayo. Gusto natin mag-play Lord. Okay. In a way, we are like little Hiranyakashipu.
But Prahlad Maharaj, who is a devotee of Lord Krishna, who loves Lord Krishna, yung meditation niya because of his guidance and association with someone who's loving Krishna, who loves the Supreme Person, Narada Muni. Narada Muni can go to the spiritual world, any spiritual planet. He can go to this planet Earth, any universe he can go. He's called Paramahamsa, the traveling spiritual master. So, kaya ko sinabi sa inyo to kasi para magkaroon tayo ng basihan. Yung buhay nyo dati, yun yung mundo na to. Yung buhay na binigay sa inyo, inaalay ni Lord Krishna, ng spiritual master natin, yun yung mundo ni Prahlad. So, ibig sabihin nun, yung kingdom nyo, itong katawan nyo, kingdom tong katawan nyo eh. Ngayon, ano ang magiging outlook natin, magiging attitude natin, how we use this kingdom? Kasi itong kingdom na to is made out of material elements. Matter ba? Kaya sinabi ko sa inyo, earth, water, fire, air, ether. Yung mga chemicals na may make up sa body. Kung titignan nyo maigi, kung aware kayo, the more kasi you practice yung discipline, especially your brahmacharis, you don't engage in illicit sex, then yung semen na you have will be the energy to have a very strong intelligence. And with the process na ginagawa nyo, chanting the holy name, you will experience a purified intelligence. Pag sinabi nyo purified intelligence, you can be very clear with what you hear from the spiritual master and the Lord within the heart. And then yung intelligence mo, you can now use it to direct kung ano yung tama according sa harmony with your true transcendental nature. Ibig sabihin nun, you are now entering a different world. A world of life. Yung si Hiranyakashipu, he wants to control the world of death. And ang kinakatakutan niya, anong kinakatakutan niya? To die. Kasi when you leave this body, lahat ng control mo, you have to leave it behind. You're now under the laws or jurisdiction who controls yung mga nag-administer sa universe. Sila yung magdi-decide kung saan ka pupunta. According din sa activities mo. So dito natin makita na yung mundo ni Prahlad is a transcendental world of Krishna. Yung puso niya, yung mundo niya is about loving the Supreme Person. So pag nabigyan kayo ng opportunity while traveling in this universe, you come in contact with the spiritual master, with Parampara coming from Lord Krishna. Yung instruction ni Narada Muni, yung protection ni Narada Muni kay Prahlad, you're given that opportunity. So, to enter that world, you must be engaging sa activities na will purify your heart. Kasi this kingdom, this heart, our life. Your soul, when you say soul, your life and soul is your love for God. You are the spirit soul. But when you say your soul, in this case, it is about your life. So Prahlad's heart and soul is his affection and surrender to the Supreme Person, his love. Si Hiranyakashipu, yung life niya, he's the spirit soul, pero ibig sinasabi nating soul dito, yung happiness niya is about this dead world. Kung makikita nyo yung comparison. So you can check ngayon sa buhay nyo, saan kayo, kung anong frequency nyo. Alam yung frequency? So kung ang frequency, kung ang mundo ni Prahlad Maharaj, 106.9, baka nasa AM kayo, ang pinapakinggan nyo, Bombo Radio, na away ng away lahat yung mga politiko, di ba? Kaya nga inisip nyo, ano nga ba, pula? Pink, naka-pink kayo ngayon Kalabang kayo ni BBM So, dito nyo makikita yung mundo na to. Ang nagdadrive dito, yung mode sa material nature. And everybody is influenced by the mode of passion. Ano yung passion? Sensual enjoyment. Kaya, kung apektado ka ng, kaya nga, as brahmacharis, kayo lahat dito, you must engage in austerity, sacrifice, to control the senses. Yung control ng senses, hindi yung, hindi ako mag-iisip ng masama. Hindi ganun. You are given the opportunity to engage
your senses, your mind, your heart, your whole being sa process na mundo ni Prahlad Maharaj. So, sa practice na ginagawa nyo every day, hearing, chanting, remembering, and praying, it's a different world. It's the world of life. Yung ginagawa ng mga tao rito, sa mundo na to, makikita nyo how they're influenced by the influence of passion. Makita ba nyo, ito lang yung sound na naririnig nila. Ano naririnig nila? TikTok, TikTok, di ba? Anong focus nila? Yung katawan nila. Look what I got, di ba? Kaya makita nyo sa naririnig nila, magpipicture sila. Picture tayo, selfie. Pag ano nila, ilalabas pa nila yung dila nila. Papapangitin nila. Hala? Sayo, bati manim dagway tawana. Pero sikat, okay? So, ibig sabihin nun, yung influence nila, they're so much under the control of material nature in the monde of passion. Si Prahlad, kaya anong gawin sa kanya ni Hiranyakashipu, hindi siya maapektuhan. Iba yung mundo niya eh. The word of the protection of Lord Krishna. So the Supreme Person comes as the holy names to purify yung puso natin. And purify our intelligence. Kaya ko sinasabi to para malaman natin kung ano yung basehan natin when you are engaging in the process that will purify your intelligence. Parang ganito yan eh. Para mas klaro sa inyo ba? Okay. Halimbawa, bumisita ka, halimbawa, na kayo, kasi katatapos na nung, di ba, 30, yung, natin, anniversary 37 na magkasama tayo in this world, serving Srila Prabhupada, okay? Halimbawa, bago ako pumunta doon, para mas klaro sa inyo ba, bago ako sinabi sa papa ni Chalila, pumunta ako rito. Okay? Punta ako sa bahay nila. Yung bahay nila, nandun. Nandun lahat yung mga kapatid niya. So, nagdi-dinner sila everyday nandun. So, in-invite nila ako pumunta doon. So, kasama kaming kumakain. Okay? So, ibig sabihin nun, when you enter that house, kailangan, kung kumakain sa rin kailangan sasabay ka sa wavelength doon. Di ba? Wavelength. Kasi, sasabihin mo sa papa, mama, sir, papakasalan ko yung anak nyo. Okay? Pero habang nandun, syempre, papakilala ka, gano'n, no? Pagpasok mo doon, lasing ka. Okay? Kumakain sila. Pag upo mo, sumuka ka sa harapan. Okay? Anong gagawin sa'yo ng mga tao doon? Sasabihin ba nila, ay, welcome? Di ba? Intindihan nyo? So when you come in contact with a process, a system, like Madana Mohana Academy, yung training nyo, you're given the opportunity to discipline your senses. Kasi yung environment nyo dati, servant of the senses kayo eh. Kung ano yung nasa mind nyo, yung sinusunod nyo. Pero it did not give you fulfillment. And you're looking for a process, an environment. At sinabi sa inyo, why don't you enter the house of God? How can you enter the house of God? Pagpunta mo rito, makita mo, kahoy man lahat to. How? Huh? Because may transcendental world na hindi mo mapapasok with your eyes, with your ears, kung ang focus mo ay kagaya ni Hiranyakashipu. Kailangan mak-cut off yung disease ng false ego, envy of God. Ano yung naghiwalay kay Hiranyakashipu sa puso niya, sa life and soul niya to experience real, eternal, transcendental happiness that will give him fulfillment. Hindi yun yung mundo ni Prahlad. Kasi nga, it is the word of lust, anger, greed, envy. Mundo ng pagnanasa at envy of God. So dito natin makikita na yung mundo na yan, outsider ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang environment. Halimbawa, para mas klaro, habang kumakain tayo ba, in-invite ko kayo kumakain tayo rito, tapos may kaibigan ka, ano yung sunog ba? May nagsusunog? Amoy yung sunog? Saan yun? Kabila. Akala ko dito sa atin. They're burning plastic. Okay, never mind. So para bang, where did I stop?
Ha? Okay, you come to Madana Mohana Academy, okay? Inisip nyo, may training. Pero are you able to enter that world of the disciplic succession coming from Narada Muni, coming from Lord Brahma? Kung ang focus nyo is about this world. Kaya nga, even sa Christian teaching, may tinuturo doon. What does a man profit if he gains the whole world and loses, pag sinabi doon, soul. Pero yung soul na yun, your life and soul, yung happiness mo, you lose God relationship. You're the spirit soul, but you lose your happiness, your life, when you gain this world. Yun ang mundo ni Hiranyakashipu. And everybody here, to a certain degree, is focused upon kung anong goal ni Hiranyakashipu. Kaya nga, struggle for survival eh. Naintindihan nyo? Kaya ngayon, pag pumunta kayo rito, paano tayo makakapasok sa mundo ni Lord Chaitanya? It is the process itself that the Supreme Purifier, si Krishna, the Holy Names. Ang gagawin mo lang, to follow the instruction. Para bang may sakit ka, punta ka sa doktor, bibigyan ka ng prescription, inumin mo yan, antibiotic yan para yung dumi, yung ano sa paa mo, mawala yung, hindi kaya ng katawan mo, ng immune system mo, labanan yung bacteria na yan. So, itong antibiotic na to, papatayin niya lahat yung mga bacteria na yan. Okay, hanggang makarecover ka para wala infection. Kaya gano'n nga, pag bubunutan kay ngipin, sasabihin ng dentista, ay, puro nana man ang ngipin mo, inom ka muna ng antibiotic for 7 days. So, bibili ka antibiotic para mamatay lahat yung bacteria, kaya pag bunot, wala infection. Naintindihan niyo yan? So, when you come in contact with this process ng disciplic succession, it is na word na parang lang kayo pumasok sa bahay. Kaya magtataka ka, pagka-associate mo yung mga devotees, para mapasok ka doon, you must have the same wavelength. Nung si Hiranyakashipu, gusto niya i-control yung universe, maging controller, hindi siya nagtagumpay, although nasakop niya. At nung nakita niya si Lord Nrsingadev, ang naging attitude niya, natakot din siya. Kasi nandyan na yung kukuha sa lahat ng gusto niyang kunin. At ang pinakamimiti niyang mabuhay eternally sa katawan, hindi mangyayari. Kaya takot siya. Pero si Prahlad, nung nakita niya si Lord Nrsingadev, iba yung relationship niya. Paano ka papasok sa mundo na yun? Nung giniba niya yung poste, giniba niya, narinig niya yung tumayo yung balahibo niya. Nanginig siya sa takot. Nandito na yung kamatayan. Pero si Prahlad, nakita niya si Lord Nrsingadev, hindi yun na nakita niya. Nakita niya yung ngiti at nayakap niya si Lord Nrsingadev. Si Hiranyakashipu, nakita niya si Lord Nrsingadev, takbo siya eh. Labanan niya, lalaban siya eh. Lalaban. So ganun din, you're given the opportunity to come in contact with the process that is transcendental to this world of lust, the three modes of material nature. You're given that process. Kaya lang, matagal ka dito sa material world, mayroon kang contamination ng modes of passion because of the simple activities you did. Kaya ngayon, nangyari, yung foundation mo, pag na-meet mo yung meet mo yung ganitong environment at na automatic, ang kakatakutan mo, mawawala yung happiness ko. Ha? Ano yung happiness mo? Yung cellphone ko, yung ginagawa ko rati na lalabas sa bibig ko, chika-chika, kasi yung mga tao doon parang hindi nagsasalita, parang hindi ako pinapansin. So pagdating mo rito sa Madana Mohana Academy, sa una, oy, kumusta ka? Pero after a while, hindi ka na pinapansin. Nasanay kang gusto mong pansinin ka parate. Kaya lang ngayon, yung activities mo na ginagawa mo dati, na puro kagaguhan, kahangalan, pagdating mo rito, mapapansin ka talaga. Kasi pumasok ka sa bahay, parang pumasok yung baboy sa bahay, papaalisin ka talaga. Naintindihan nyo? Kasi ikaw, kakain ka ba habang kumakain ka, nandyan yung baboy? Sa harap mo, tapos tumutulo yung laway, ay. Kakain, tapos didilaan yung pagkain mo? Siyempre, hindi pwede. I just speak sa inyo directly ba? So, ibig sabihin nun, yung spirit soul who have been conditioned, iba yung tingin niya sa mundo. Like Hiranyakashipu. So, lahat tayo rito
in a certain degree, we're like little Hiranyakashipu. So, dito rin natin makikita si Prahlad Maharaj, whose world, because of his association with someone who loves Krishna. Kaya you're given the opportunity to enter that eternal world of the pastimes of Prahlad Maharaj, of Jagat Guru Siddha Swarup, of Narada Muni, and the pastimes of Lord Nityananda, loving remembrance that is transcendental to this temporary miserable world. Kaya nung ginawa, kaya makikita nyo, lahat ng Vaishnavas or devotees, they're insulated from the infectious material disease because they live in a different world. Kaya nga sa kalagay sa Bhagavad Gita, kung ano yung gabi sa materialist, araw sa spiritualist. Kung ano yung gabi sa spiritualist, araw sa materialist, they live in complete different world. Kaya mapapansin nyo, uy, wa mo kalipay diya sa madana, sige na lang mo kanta, Krishna, 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 kada adlaw, trabaho, wa mo kalipay. Diba? Pero hindi sila nagtanong, ako na ba ko kalipay sa akong kasing-kasing? Kaya lahat na marinig nila ngayon, makita nila sa labas, because of the influence of Maya, Krishna gives you what you want. Kaya nga, when you relate to the Supreme Person, isang bagay na dapat nyo maintindihan Lord Krishna, He's transcendental to this material world. He's simply loving you eternally. He's very gentle. He will not force Himself upon you. Kaya, He gives you a process to purify your heart, our heart. So we can see that, yes, can I be brave enough, okay, to listen to someone who's loving Lord Krishna, our spiritual master, and you're just waiting. Just say so and I will do it. Pero hindi man ganun pag influence ka ng modes ng material nature. Wala kang mithiin sa puso mo, sundin yung kagustuhan ng Supreme Person. You cannot make a stand. Ibig sabihin nun, servant ka ng senses. You're in a different dimension. Kaya huwag ka na mag-isip o maghanap ng stability ng happiness kasi nasa mundo ka ni Hiranyakashipu. Klaro sa inyo? You can push it. You can push it. Pero kung hindi man yung mamit si Lord Nrsimhadev, still, haharapin pa rin nyo yung representative ng Supreme Person, death. Kasi may time na nandyan na yung time. Connected yung body nyo sa time, tick, 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 anytime. You have to leave the body. At nalagay kayo sa environment, you're allowed now, Lord Krishna, the spiritual master, out of pagmamahal niya sa inyo, He opens the door. Come in. Pero bago ka pumasok doon, you must be having this consciousness wherein a world of pure devotional service. You must become a pure devotee of God. Until and unless you are loving the Supreme Person, He's not revealed to you. The only key or the price of the sacrifice, austerity you do when you offer your life, you follow this teaching of Lord Chaitanya, you take shelter of the Supreme Person, and you chant the holy name, the price will be your relationship of affection that will give you protection and happiness. Kaya ang hirap nung somebody na nakikita nila, oy, hindi ka makapasok sa mundo na yun. Nasa ibang frequency ka. Alam ibang frequency? Gusto mo makinig na bakit wala, hindi ko naririnig yung mga tono ni Sir Richard. Nasa bombo radyo yung mo, nasa AM ka FM dapat. Okay? Ngayon, kung halimbawa, may iniimbita kang pumasok, tapos makikipag-relate ka sa mga tao doon. Halimbawa, pumasok ako sa bahay nila ni Chalila, tapos bigla ko doon, Sir, sasabihin ni Chalila sa akin, Sir, si George, si George, may sasabihin daw siya sa inyo. Bigla ako nagmura. Okay? Nagmura ako. Okay? Tapos bastos ako. Sa tingin mo kaya, you can enter that closeness sa family? So you're invited, all of us, we're invited to enter that banquet. Alam yung banquet? Fiesta ba? That door is open.
Pero hindi ka makakapasok doon pag under ka sa influence ng three modes of material nature. The only key is to become a pure loving servant of Krishna. To enter that world, because what will happen if you follow, ginawa niyo yung pag-chant, this kingdom, this heart, then Krishna stays in your heart. Pero if you pollute your heart, wherein Krishna can take can be embraced by you, what will happen? It will be the focus of your mind. It will distract you because you lose your intelligence. Okay? You'll be lost in this material world. Kaya iway mo. You're invited to enter that world. And the key is, hindi ba nyo napansin? You come in contact with the devotee of God, He does not ask anything from you. Hindi, okay, titrainin namin kayo ha? Pero pagkatapos ito, may kontrata, magbabayad kayo. Walang ganon. It dawned upon you, what do they want from me? The devotee wants all of you here to love Krishna. Meaning, you have to give your life. Not give your life by force. Alam mo by force? Pag hindi ka sumurrender sa Ginoo, hindi ka makaluwas. Magsasaper ka, basahin mo yung sa last book ng Revelation. Doon ka lulutang, hindi na mamatay, habang kumukulong langis na umaapoy, habang buhay. Takot ka magsaper dahil nag-identify ka sa bad. Kaya mangyari noon, hallelujah, amen to that, amen to that, amen to that. Hindi yon. Kaya nga yung process natin is that Lord Krishna, through the mercy ng devotee, like Narada Muni, like our Gurudev, He gives you a process that will purify your heart. The holy names, He gives you Krishna. All you have to do is receive it, hear and chant, and then it will purify your heart. Ibig sabihin nun, yung meditation mo, hindi magiging meditation ni Hiranyakashipu na kaya siya nagsuffer. Bakit nagsuffer si Hiranyakashipu? Of lust, anger, and greed. Akala nyo yung, pag sinabi natin, lust, anger, and greed, mabigat yun. Dahil yung matindi mong pagnanasa, talagang hindi fulfill. Kaya empty-hearted ka pa rin. Alam mo yung empty-hearted? Kaya dapat, yung living entity, you must have a brave heart. You must give your heart to God. By a process that God Himself allows you to have relationship with Him. Magkaroon ka ng relationship like Prahlad Maharaj. So, that is the reason yung process natin is about hearing and chanting and remembering the pastimes of Krishna, which purifies the heart. Because what you're longing, a shelter and protection, you can embrace Lord Krishna. Like Prahlad Maharaj, after nung nangyari na he's put into this situation na lahat ng sakit o lahat ng disaster dapat matikman niya yung galit ng somebody who is so much influenced by lust, hindi siya tinatablan. Ibang mundo yun eh. Just like Lord Jesus Christ. Nakita niyo si Lord Jesus Christ? Kung babasahin niyo, you in-depth hindi lang yung, Jesus is God. Hindi ba ganun ang ginagawa? The greatest name, just praise Jesus. Sabi nga nila, lagi nyo maririnig there's only one God. Yung sinasabi nila sa inyo. Di ba? And one name, Jesus. Hindi naman yung turo ni Jesus eh. Kasi dapat maintindihan nyo ba? Is Jesus God? Yes. Are you God? Yes. But you are not the supreme person. Because in quality, you're God. Godly, divine. But you're not all-powerful. There's a supreme person. So, the three divine, God, the supreme person, the Father, God the Son, and the Holy Spirit, the Lord within the heart. So, if you can understand this wisdom with when your intelligence is purified by God Himself. Because God knows your heart. If you're sincere, you'll succeed. Even though you're very far, you have been here in this material world for so long, you'll succeed if you're sincere. Because if you look closely, yung relationship ng spiritual master who comes here, they love us unconditionally. They're well-wisher. Like, you see the pastimes of Jagai and Madai, ni Lord Nityananda simply
wishes them well and bless them. So if you find someone who is very dear to Lord Krishna, who like Prahlad Maharaj, and he gives you instruction, and you follow it, you become very dear to Lord Krishna. Because it's a relationship of love. Meaning you're able to enter yung banquet ng transcendental feast. Kaya, yung iba, nasa labas, anong sama na? Sige na lang, chandi ha. Okay? But the difference is that those individuals who succeed are tasting the food in the banquet. Ano yun yung relationship? Yung security like Prahlad Maharaj. So, meaning, we must follow the footsteps of the saintly person. Ibig sabihin nun, yung dating sinusunod nyo ng mga footsteps, sino sinusunod nyo footstep? Dapat sinasabi nga nila, I want to, ano yung sinasabi nila ngayon? Put a footstep, ano yun? Footstep na pinag-uusapan nila. Anong footstep yung gagawin niya? Okay? Tanungin nyo kung nasaan lahat yung, nasaan yung mga followers ni Hiranyakashipu. Anong buhay nila? Para magbigay ako ng halimbawa sa inyo, kasi may bago There was may isang person, ultimo ba masyado? Ano siya, Chicano, si Freddie Prinze. Si Freddie Prinze, sikat siya dati, naging sikat yun. Sobrang galing siya sa ghetto. Alam niyo yung ghetto? Squatter area ba? Sa ghetto, iba dun eh. Mahirap yung buhay dun. Lahat dun, mahirap. So ngayon, sa ghetto na yon, sumikat siya. Naging star siya. Chico the Prince. Naging sikat siya sa Hollywood. Dati, hirap na hirap siya. Ngayon, nakasakay na siya sa limousine. Alam yung limousine? Yung kotse dito hanggang doon. No? Na nakaupo kayo, pwede kayo magsayaw ng La Bamba ba o whatsoever. Okay? Pagbukas mo, may refrigerator. Okay? Pag gusto mo makipag-usap, sasara, hindi maririnig ng driver. Pagbaba mo, may magbubukas kasi ang laki eh. Nakakita na kayo ng sasakyan? Pero ang nakaupo doon, dalawa lang sila. Magkaharap. Okay? Sabi ng director niya, you got it made. You got it made. You're on top of the world. Sabi niya. Alam mo sabi ni Chico, the Prince, kasi gwapo yan, magaling na artista. Sabi niya, is this all? Is this all? Pasok siya sa kwarto, kumuha siya ng baril, pakamatay siya. Okay? He's on top of the world sa tingin ng director niya. He got it made. Beautiful ladies, lahat ng punta mo talagang, Chico the Prince, pinapalapakan siya. I'll give you one example din ng person na ganon. Kilala niyo si Elvis Presley. Hindi pa kayo pinanganak siguro, di ba? Siya yung father ng rock and roll. Bibap, badidap, boot, boot, boot. Pag makita lang siya pag sumayaw yun, kasi talagang, yung kanta niya talagang, kinakanta pa hanggang ngayon eh. Heart-wrenching talaga. Saka, it's a word about love, about mga pag-ibig, ganon. And he gives entertainment. Kung saan siya, pag nandun siya, lahat ng mga talagang, Elvis! Kailangan may bodyguard siya sa harap. Kasi tatakbo sa kanya, hihilahin yung, kung ano man meron siya. Kasi sobrang sikat siya, lahat ng tao, Elvis! Kasi siya ngayon sikat eh. Gwapo, lahat, yung boses niya, pag sumayaw siya, yung mga girls talagang, mag-alis ng damit. Mahulog yung underwear. Okay? Pag if you look sa buhay niya, nakaupo siya one day, kinakausap niya yung anino niya. Sabi niya, is there more to life than this? Kinakausap niya yung anino niya eh. Napakayaman niya. Halimbawa, gusto niyang kumain, inisip niya, kain ako ng burger. Meron siyang jet plane, 707. Okay, punta ako sa Los Angeles, kain ako ng burger doon. Sakay siya sa jet plane niya. Pagdating doon, kakainin niya yung hamburger na gusto niya doon. Mag-jet plane siya, sarili niyang jet. Sa sobrang paghahanap niya ng fulfillment, kasi wala na siyang gana sa lahat. Tumataba na yung katawan niya, kain siya ng kain. Ngayon, dahil hindi niya na mapigilan, naghanap siya ng fulfillment sa pagkain, lumulobo na yung katawan niya ba? Yung dating, pag makita mo, kasing, parang, sino may mga artista nyo na, si Bieber, si Tom Cruise, ganun pa yung mukha niya nung bata, pero ngayon, lobo na.
Taba na niya. So ginawa sa kanya, hindi niya makontrol, nilakjo siya. Alam niyo yung lakjo? Okay siguro yun, yung mga hindi makahinto ng tabian ba? Lakjo. Di ba sinasabi ko, zipper your mouth. Pero ito, nilakjo talaga siya. Pag lakjo, hindi niya mabuksan yung bibig niya. Kaya kailangan siyang kumain, straw lang. Kasi hindi niya mapigilang kumain ng kumain, lumulobo na. Laki na yung tiyan niya. Hindi na pag pumunta siya sa stage ng magsayaw, wala na. At nagtitake na siya ng drugs. Antidepressant. Depressed siya. Pero yung mga nakikinig sa kanya, gustong maging masaya. Pero yung kumakanta doon, depressed. Malungkot. At gustong magbigay ng kaligayahan. Hindi mo na ano yung mga tao doon. Kasi yung pinoperform mo, kita mo, hindi na yata to si Elvis na nakikita ko. Lasing. Lasing na, iba na yung ina. So yun yung material world. Ngayon, walang buhay yun. Kagaya ni Hiranya Kashipu. Si Elvis, pinasok niya yung mundo ni Hiranya Kashipu. Pero nagtatanong siya, ito lang ba yung buhay? Si Chico the Prince, sabi ng manager niya, you got it made. You have everything. Beautiful ladies, wealth, everything, fame. Sikat ka talaga sa buong mundo. Sabi niya, ito ba ang buhay? Pumasok siya sa room. So, tignan niyo yung buhay niyo. Kung anong gusto niyo sa buhay niyo. So, you're given this opportunity to enter that banquet. The word of Prahlad through the chanting of the holy name. Ganun ka-potent yung holy name. And the blessing of the devotee of God. If you're blessed, actually you're blessed. Ang problem lang, makita ba niyo? Will you make a stand? Alam niyo make a stand? Tatayo ba kayo dyan? Na you're just waiting. Just say it. I'll do it. I'll embrace your love. Because may relationship ka of affection towards God. Kaya lang, to be able to do that, you must become purified from this conditioning. So, you must have not a brave heart, but a pure heart. Okay? Ano yung pure heart? Complete surrender to the Supreme Person in love and devotion. You're just there praying, pleading, when will that day that I can be pleasing to you? And you engage in chanting. That is the reason we sing Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya. I worship Lord Chaitanya in the mood of Radha and Krishna. Kasi si Lord Krishna, so much he sees, nakikita ni Lord Krishna, how come my devotees are enjoying serving me? And he's the supreme enjoyer. I want to taste that enjoyment of serving me. So he appeared, Lord Chaitanya, chanting the holy names of Lord Chaitanya in loving remembrance, in meditation of what he sees as very pleasurable, the service of his devotees to him. Kaya when you chant Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanya, and you chant the Hare Krishna mantra, you're being invited to enter that world. Ang problem lang, will you continue? It's not a brave heart. Okay? Will it be a surrendered heart? Wherein sa puso mo, you're feeling, let me serve and love you. This humbleness, yes, I don't have love for Krishna, I don't see you, but because I have heard from someone who loves you, and you have this faith, kasi the spiritual master has this potency, like Narada Muni, like our Gurudev, to change people's heart through the words that comes from their mouth, coming from God. Yun yung potency. Hindi yung nakikita nyo rin. Hindi ba napapansin nyo lahat ng tao rito pag mamit pa lang, bla 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 bla, koka, aw, 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 makita. Kasi nga, they have to express, kailan lumabas yung singaw sa bibig nila dahil empty heart Kaya pag nakita nila, aw, 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 magsasalita rin yung empty heart. Empty heart hindi brave heart, hindi pure heart. Hindi maririnig mo about this word. You suffer. You're not able to enter that word. Kaya sa practice nyo as brahmachari, you must control the tongue. You must control the urge of the mind to succeed. But it doesn't need na kailangan na you want to be perfect to be loved because you're loved already. It's just receiving. Ngayon ang question, will you receive? Tatanggapin mo ba? Okay? Yung binibigay sa'yo? Yung
But you can understand that when you have this closeness like Prahlad Maharaj. Okay? Is it clear? So yun yung goal ng buhay. Ito lahat dito, you can check. Uy, sino ba ang teacher ko? Sino sinusunod ko? Gusto mo ba maging Little Hiranyakashipu? Hindi na kailangan pumunta rito si Lord Nrsimhadev para kunin yung tanggalin yung puso mo sa katawa mo because you have already thrown your love, your heart to this world. And the time that is inevitable, that has influence upon this body, you have to face death, empty-hearted. So you'll have, yung puso mo, you'll be very fearful. Masi anong, akala mo brave heart? No. Surrendered heart to Krishna. That is the key. Surrender your love. Haribol Namaste. Haribol, let's chant the holy name. Haribol, Jai Jai Prahlad Maharaj. Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Lamine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasayate. Haribol, Haribol. Everybody sing it out. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Dayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Dayanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhakta Haribol. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhakta Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Jai Gurudev, Jai Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Hare Krishna Hare Krishna Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana
Jaya Jaya Goranga. Jaya Jaya Shiva Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Shiva Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Sita Swami. Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Sita Swami. Ananda Paramahamsa. Namo Sina Swarupananda Paramahamsa Namine Gorakaruna Swarupaya Radha Krishna Prastayate